Simula pa noong 2010, isa na ang unemployment sa mga gustong masolusyonan ni Pinoy. Pero sa kabila ng paglago ng ekonomiya, bigo pa rin ang pamahalaan na makapagbigay ng trabaho. Sa huling tala ng Department of Labor and Employment, 3 milyong Pilipino ang wala pa ring mapasukan. Mga numerong mas malaki kesa ng unang mangako si Pinoy na isa ito sa kanyang unang tututukan. Muli na namang humarap si Pangulong Noynoy Aquino sa taong bayan para sa kanyang State of the Nation address. Ito po ang aking ika-4 na SONA. 2 na lamang ang natitira. Ang isa sa ipinagmalaki ni Pangulong Aquino, dumami ang trabaho sa paglago ng industriya ng BPO sa bansa. Tinangalan po natin ang mga Testa Dole Scholars. Sa 500,521 na napagtapos na natin dito, tinatayang 6 sa bawat 10 ang nagkatrabaho na. Umabot sa 85% ng mga nagtapos noong 2012 ang nagkatrabaho. Pagpahingahin natin ang mga Naabutan kong nanonood ng SONA ng Pangulo ang ilang residente ng RP, Barangay Gulod, Quezon City. Ano naman masasabi mo dun sa SONA ni Pinoy? Parang hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi niya kasi parang hindi namin nararamdaman yung mga pangako niya. Kami po hirap na hirap ng trabaho, maka-apply ng trabaho kasi high school graduate lang po kami. Kasi kung nangako siya na ibibigay niya lahat-lahat para sa mga taon katulad naming mahihirap, sana naman lang para sa aming mahihirap, gawin niya lahat ng dapat niyang gawin kung hanggat ano makakaya niya. Magandang balita man ang hatid ng Pangulo. Hindi naman daw nila ito nararamdaman dahil pare-pareho sila ritong walang trabaho at halos araw-araw na tambay. Lalo sa lugar natin maraming walang trabaho. Gaya ni Ramil na hindi sinuwerting matanggap sa kahit anong kumpanyang ina-applyan simula ng manungkulan si Pinoy. Minsan po sa araw-araw na pag-a-apply mo, wala ka ng pang-budget para po sa pag-a-apply. Sobrang haba ng pila, tapos hindi naman po sigurado na matatanggap ka dahil sobrang dami po nag-a-apply. Mas marami pong masigit sa iyo. High school lang ang natapos ni Ramil, kaya ang karaniwan niyang ina-applyan, mga kumpanya ng fast food. Sobrang taas po ng qualification nila. Nahihirapan na po siguro kung makapasa sa pag-i-interview dahil sobrang dami po nilang katulad po ng age limit. Minsan po sobrang, kasi po 27 na po ako, minsan ang tinatanggap lang po nila 25 years old, ganun, pababa. Kaya yun po, nahirapan po ako. Kaya po college level. Para makaraos sa bayad sa buwan ng upa at mga gastusin, kanya-kanya silang hanap ng kanyang ina na maglabada o di kaya'y maging stay out kasambahay. May nagpalinis po ng bahay sa kaibigan ko, titeksta lang po nila ako. Tapos pupunta po ako doon, tapos binabayaran po nila ako ng 1 day. Per day po binabayaran po nila ako. Tapos minsan po wala. Nag-aantay na lang po kasi minsan si mama po, siya na lang po muna yung pumapasok kahit matanda na siya. Ilan lamang ang magkakapitbahay sa halos 11 milyong Pinoy na wala pa rin trabaho ngayon ayon sa tala ng National Statistics Office. Sa unang 3 buwan pa lang ngayon taon, 1 milyong Pilipino na kaagad ang nadagdag sa listahan ng mga walang trabaho. Pero hanggang ngayon, kamot ulo pa rin ang ating pamahalaan kung paano mabibigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan na tambay at yung mga patuloy na naghahanap ng mapagkakakitaan. Ayon sa huling survey ng SWS nitong Marso, wala raw naging pagbabago sa unemployment rate ng bansa simula noong 2005. Nung pagpasok ng taong 2005, nagsimula na itong lumampas ng 20% and above. At hindi na to bumaba pang muli. Around 11 million adult Filipinos ang nagsabi na sila'y walang trabaho nung time na ginawa namin yung survey. Ito'y binubuo karamihan ng mga nagsasabi na sila ay umalis ng kanilang dating pinagtatrabahuhan. Patuloy na nakikita ng survey na ang mga kababaihan ang usually may napakataas na joblessness. Ang masakla, ayon sa National Anti-Poverty Commission o NAPC, ang problema ng kakulangan sa trabaho hindi raw agarang masusolusyonan ngayong taon, kahit pa sinasabing umangat daw ang ekonomiya ng bansa. Mataas ang GDP growth natin, pero tumaas din ang unemployment. Ang problema is yung nature ng growth, na economic growth natin. Yun yung tinatawag na jobless growth. Structural yung mga problema at
hindi madaling solusyonan. Ayon pa sa NAPC, naghahanda naman daw sila ng mga programa na maaaring magbukas ng maraming hanap buhay. Tinututukan ng gobyerno yung mabilis mag-produce ng jobs, BPO at saka turismo. Pero medium term, tinututukan ng gobyerno ang pagpapabilis ng agrikultura at saka manufacturing. Dapat pagtuunan ng ating pamahalaan yung jobs generation talaga. Gumawa ng jobs na akma sa kakayahan ng mga nagtatapos o sa mga kakayahan ng kasalukuyang labor force. Nang maluklok si Pinoy sa pwesto, ipinangako niyang isa sa kanyang tututukan ay ang kawalan ng trabaho sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan ng administrasyon. Parang nararamdaman namin kaming mahirap na lalong humihirap. Kasi magsasahod nga ako kami 500 a day. Tapos ang binihi naman po napakataas. Parang wala rin ho, di ba? Sana yung mga walang trabaho, bigyan niya ho ng trabaho. Kasi marami mo sa lugar namin ang tambay. Lalo na po ako, yakilang ina pero walang trabaho kasi kakulangan sa gobyerno. Pati si Ramil, nawawala na rin ng kumpiyansa sa mga pangako ng Pangulo. Sana mas paigtingin po nila yung pagbibigay ng maraming trabaho para po sa katulad ng mga kabataan. Kulang pa ang ginagawa ng gobyerno. Nasa proseso ngayon ang NEDA at ang buong gobyerno, in fact, na maghanap ng mga programa na mag-a-address sa mga usapin ng employment at underemployment. Hanggat hindi masusolusyonan ng pamahalaan ang kakulangan sa hanap buhay, hindi malayong magiging propesyon na ng maraming Pinoy ang maging tambay. Ako po si Renzo Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon. At hatid namin sa inyo ngayon ang natatanging obra ng kapatid nating si Lourdes de Vera sa kanyang Word of the Lord. Kung noong araw, ang komedya ay ganito. Wala talagang kwenta tong dyaryo na to, no? Parang yung bigote mo, walang kwenta. Sabog-sabog. Ikaw ka, ang laki-laki ng tiyan mo. Sakit. Hoy! Anong gaguluhan yung dalawa, ha? Ang linay nyo. Lalaba ako doon. Lalaba ako doon. Ngayon, ganito na. Ganda ng damit mo. Oo, parang waiter lang, Order naman. Isang sisig, ha? Dalawang buting beer. Dapat butterfly yung ano mo, necktie. Oo nga. Tapos bil, ha? Teka nga muna. Ano ba yung mga bagay na pinagtatawanan natin mga Pinoy? At higit sa lahat, bakit ba tayo natatawa? Tumatawa tayo dahil may kakaiba. Dahil may nangyari, nakita, nadinig o naranasan na hindi inaasahan. May kasabihan nga, ang katatawanan daw ay parang tumitingin sa isang basag na bintana. Tanaw mo isang bagay, pero may kakaiba. Hindi mo pwedeng pwersahin ang katawan mo na tumawa. Pera na lang kung ikaw ay si Sisa. Baliw. Pero hindi ba sabi nila, hine-henerasyon lang daw ang pagpapatawa? Ang nakakatawa sa lolo mo, pwedeng hindi nakakatawa sa'yo. At malamang ay corny ka na rin sa magiging apo mo. Ang nakakatawa sa isang kultura, maaring mapapatay ka pag sa iba. Dati ang pangunahing sanggap lang ng komedyang Pinoy ay ito lang. Taong may kakaibang pisikal na katangian. Kung hindi pangit, pilay o panot. Kung hindi payat, sobrang taba. Kung hindi maputi, sobrang itim. Kayo na pakitahin nakahanap, ha? Dati panahon nila pugo-tugo. Uso mga batukan, sampalan, pakiran, slapstick. Naka-impluwensya ito hanggang kila Dolphy at Panchito na may mga dinagdag na mga modernong elemento hanggang kila Tito Vic and Joey at ang panahon nila Andrew E., Jano, Ogie, iba rin. Ngayon, uso ang patawang pang-comedy bar, panlalait na nakakatawa naman talaga. Basta wag lang ikaw ang nilalait o kaya ang ginagalang na medyo malusog na bossing ng isang news network. Basta nakakatawa pag nangyari sa iba. Talagang may mga paksa na tabu o hindi karapat-dapat pagtawanan. Gaya pala ng rape. Kukuyugin ka ng social media pero mapupuno mo pa rin malamang ang araneta. Ngayon, hindi mo na raw pwedeng pagtawanan ang mga ganito. Hindi mo na nga rin silang pwedeng tawagin sa mga dating klasifikasyon eh. Hindi ka na rin pwedeng magbiro base sa kulay ng balat at lahi. Nako, paano na lang yan? Ano na ang pagtatawanan natin? Hindi ba may kasabihan, all jokes are half meant. So, paano na lang sa panahon ng political correctness?
na hindi na pwedeng magbiro tungkol sa mataba, hindi na pwedeng lokohin ang mga bakla. Baka naman, balang araw, hindi mo na rin pwedeng pagtripan ang mga politiko. Baka naman pagdating ng araw ay hindi na rin natin pwedeng pagtawanan ang mga animal videos kasi nga baka umangal ang pos at peta. Mag-knock-knock joke na nga lang kaya ulit tayo. Knock-knock. Who's there? Ako baba. Ako mabaho. Mabaho! Pero paano pag hindi na rin pwedeng pagtawanan ang mababaho? Alam mo naman, baka sensitive sila. Pinsan ko kasi, 2 beses kong graduate sa loob ng 1 taon. Talino! Talino nga, no? Grabe! Pero wala kayong sa akin, pare. Ang pinsan ko, sa loob ng 1 taon din, 3 beses siya graduate. Bakit? Talino, ha? Talino nga siya, kaya ganun siya. Pinabobobo naman ng mga pinsan nyo. Matalino! Sa akin, matalino yun! Grabe! 4 na beses sa isang buwan graduate! Oo! Galing naman nun! Sabot talino yun, ha? Ano ba ginagawa mo ng pinsan mo? Basketball player. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.